Isa itong kulungan kung saan ang tanging paraan para makamit ang kalayaan ay ang makaligtas sa pinakamapanganib na karera ng kotse sa buong mundo. Bawat sasakyan ay armado ng mga machine gun, missile, at nakakamatay na mga bitag, habang ang mga bilanggo ay napipilitang magpatayan para sa kasiyahan ng milyon-milyong manunood. Ngunit, ang pinakanakakagulat na bahagi ay ang pinakamagaling na tsuper ng kulungan ay hindi naman talaga isang kriminal. Isa siyang ordinaryong lalaki na ang buhay ay nasira matapos pagbintangan sa isang pagpatay na hindi niya ginawa. Sa simula ng kwento, makikilala natin si Jason, na dating kilala bilang pinakamalakas na lalaki sa buong mundo. Ngayon, nagtatrabaho na siya bilang isang mahirap na manggagawa, na ginugugol ang bawat araw sa tabi ng isang nagbabagang boiler. Sa kabila ng walang tigil na pagtatrabaho, kumikita lamang siya ng 200 rupees kada araw. Sawa na ang mga manggagawa sa hindi makatarungang kondisyon at tuluyan nang naubos ang kanilang pasensya. Agad na tumawag ng riot police ang malupit na may-ari ng pabrika. Pagdating ng mga pulis, sinimulan nilang atakihin ang mga manggagawa gamit ang mga batuta at rubber bullet. Sumugod si Jason para tulungan ang mga nasugatang manggagawa. Gayunpaman, malakas siyang pinalo kaya siya ay bumagsak sa lupa. Walang awang pinagpatuloy ng mga pulis ang pagbugbog sa kanya. Dahil sa matinding galit, inagaw ni Jason ang batuta ng isang pulis at inihagis ang opisyal sa lupa. Pagkatapos ay hinampes niya ang mukha ng opisyal gamit ang parehong batuta. Galit pa rin, humarap si Jason at pinatomba ang isa pang pulis gamit ang isang malakas na suntok. Sinigawan niya ang mga pulis sa matinding galit. Nang gabing iyon, matapos ang trabaho, umuwi si Jason sa kanyang bahay. Kahit na nakakapagod ang kanyang trabaho, mayroon siyang maliit at mapagmahal na pamilya. Ang kanyang magandang asawa at ang kanilang kaibig-ibig na sanggol na anak na babae ang tanging nagbibigay ng saya sa kanyang buhay. Ang panonood sa kanyang maliit na anak na payapang naglalaro sa kuna nito ay nagpaparamdam kay Jason na nasa kanya na ang lahat ng gusto niya. Ngunit, sa mismong gabing iyon, ang kanyang kaligayahan ay tuluyan ng masisira. Matapos maligo, papunta na sana si Jason para maghapunan kasama ang kanyang asawa. Bigla na lang niyang nakita itong nakahandusay at walang malay sa sahig. Bago pa niya maintindihan kung ano ang nangyari, bumalik siya sa sarili at nakita ang mga armadong pulis na nakatutok ang mga baril sa kanya. Isang kutsilyong balot ng dugo ang hawak-hawak pa rin niya. Nang walang anumang tanong, inakala agad ng mga pulis na pinatay ni Jason ang kanyang asawa. Dahil dito, ang inosenteng lalaki ay maling naparatangan sa krimen at ipinadala sa sikat at mapanganib na Terminal Island Prison. Pagdating niya, binuhusan siya ng mga gwardya ng napakalamig na tubig at brutal na binugbog. Binudburan pa nila ng puting disinfectant powder ang kanyang mga sugat, na opisyal na nagpapabago sa kanya bilang isang bagong bilanggo. Inilagay si Jason sa isang selda kasama ang 3 mapanganib na kriminal na tumitig sa kanya ng may nakakabantang ekspresyon. Pagkaalis ng gwardya, umalingaw-ngaw ang malalakas na tunog ng rambulan mula sa loob ng selda. Tumawa ang gwardya, sa pag-aakalang tinuturuan ng leksyon ng 3 siga ang baguhan. Ngunit pagbalik niya, lubos siyang nagulat sa kanyang nakita. Kalmadong nakatayo si Jason na ang mga kamay ay nasa bulsa na parang walang nangyari. Samantala, ang 3 siga ay walang kalaban-labang nakahandusay sa sahig. Kinaumagahan, naging sentro ng atensyon si Jason pagkapasok niya sa cafeteria ng kulungan. Pinag-uusapan ng bawat bilanggo ang misteryosong baguhan. Bago maging manggagawa, si Jason ay isang sikat na propesyonal na kampyon sa karera. Matapos magpakasal at maging isang ama, iniwan na niya ang mundo ng karera. Walang nag-akalang mauuwi siya sa kulungan. Habang tahimik na kumakain si Jason, isang grupo ng mga kalbong bilanggo ang biglang pumalibot sa kanya. Kabilang sila sa grupong Brotherhood at malinaw na naghahanap ng gulo. Sinasadya ng isa sa kanila na duran ang pagkain ni Jason. Maya-maya pa, ang kanilang mayabang na leader na si Rex ay lumapit at tumayo sa likuran niya. Sa kasamaang palad para kay Rex, wala siyang ideya kung sino ang kinakalaban niya. Biglang tumayo si Jason at inihampas ang isang plato sa mukha ni Rex. Sumugod ang isa pang miyembro ng gang, ngunit madali rin siyang pinatomba ni Jason. Pagkatapos ay nagbitaw ng malakas na suntok ang ikatlong umatake. Sa galit, ginamit ni Jason ang basag na plato para wasakin ang binti ng lalaki. Matapos ang marahas na laban, dinala si Jason sa harapan ni Grace. Si Grace ay isang malupit na tagapamahala ng kulungan na may blonde na buhok at malamig na personalidad. Tuwing may hindi siya nagugustuhan, walang pag-aalinlangan niya itong ipinapabugbog. Gayunpaman, alam din niya ang tungkol sa maalamat na karera ni Jason at ang kahanga-hangang record nito. Kaya naman gusto niyang isali siya sa nakakamatay na death race na ginaganap sa loob ng Terminal Island Prison.
Naka-live broadcast ang mga karerang ito mula sa kulungan para kumita ng malaking pera. Habang mas nagiging marahas ang karera, mas tumataas din ang ratings sa telebisyon. Ang pinakasikat na racer sa kulungan ay isang misteryosong nakamaskarang bilanggo. Ngunit noong nakaraang karera, pinutukan siya ng kanyang pinakamahigpit na karibal na si Victor na nagpatalsik sa kanya sa ere. Ang kanyang pagkamatay ay naging sanhi ng matinding pagbagsak ng ratings ng palabas. Para maibalik ang mga nawalang manonood, gusto ni Grace na suotin ni Jason ang maskara ng namatay na racer at kunin ang kanyang pwesto. Inalok niya si Jason ng isang kasunduan na mahirap tanggihan. Kung mananalo si Jason sa 5 death race, makakamit niya ang kanyang kalayaan at tuluyan ng makakalabas ng kulungan. Dahil iniisip niya ang kanyang pinakamamahal na anak, walang nagawa si Jason kundi tanggapin ang alok. Dinala siya sa isang pagawaan at itinalaga sa pit crew ng namatay na nakamaskarang racer. Ang grupo ay pinamumunuan ng isang magaling at makaranasang mekaniko na kilala bilang coach. Malugod ding tinanggap si Jason ng iba pang miyembro ng crew. Ipinakilala nila sa kanya ang nakakatakot na race car na kanyang imamaneho. Isa itong heavily modified na Ford Mustang na pinapatakbo ng isang malaking V8 engine. Ang makina ay naglalabas ng hindi kapani-paniwalang 850 horsepower at 700 pound-feet ng torque. Nilagyan din ni coach ang kotse ng ilang mga custom upgrade. Ang katawan nito ay protektado ng 0.75-inch na kapal ng bulletproof armor. Isang malaking 6-inch na bakal na kalasag ang nakatakip sa likuran nito na buong pagmamalaking tinatawag ni coach na tombstone. May 2 mabibigat na machine gun na nakakabit sa harapan ng sasakyan. Karga rin ng kotse ang mga petrol bomb, smoke bomb, at iba't ibang escape mechanism. Higit pa ito sa isang ordinaryong race car. Isa itong nakakamatay na makina na ginawa para sa kaligtasan at pagwasak. Napansin ni Jason ang isang pindutan na may markang simbolo ng panganib. Inakala niya na ito ang kumokontrol sa isang nakakamatay na missile. Gayunpaman, lumalabas na isa lang pala itong lighter. Ipinaliwanag din ni coach ang iba pang mga mapanganib na racer na kasali sa death race. Si Leo ay isang Chinese-American na kriminal na may degree sa negosyo at may matalino ngunit mapanganib na isipan. Nakapatay na siya ng 4 na tao sa mga nakaraang death race. Ang isa pang racer, si Ghost, ay isang walang awang mamamatay tao na may tato ng multo sa kanyang katawan. Nahuhumaling siya kay Grace at kumitil na ng 12 na buhay. Si Rex ang makapangyarihang leader ng Brotherhood Gang at isa sa mga pinakamatigas na bilanggo. Ang pinakamapanganib na kakumpetensya sa lahat ay si Machine Gun Victor. Siya ang top-ranked racer at ang pinakamalaking karibal ng dating nakamaskarang racer. Si Victor ang pumuslang sa dating nakamaskarang racer sa pamamagitan ng pagpapasabog sa kanya gamit ang isang malakas na kanyan. Habang nag-uusap sila, dumating ang isang bagong grupo ng mga bilanggo. Bawat bilanggo ay may suot na GPS tracking bracelet. Ipinaliwanag ni coach na ang mga bracelet na ito ay ginagamit para pigilang makatakas ang mga bilanggong nasa death row. Nang makita ni Jason ang bracelet, naalala niya ang gabi kung kailan pinatay ang kanyang asawa. Naalala niya na ang misteryosong pumatay ay may suot ding katulad na bracelet. Isang nakakabahalang isipan ang pumasok sa kanyang ulo. May kinalaman kaya ang pagpatay sa kanyang asawa sa kanyang pagkakakulong at pagsali sa death race. Tahimik na nagdesisyon si Jason na tuklasin ang katotohanan nang hindi ipinapalam ang kanyang mga hinala. Hindi nagtagal, dumating na rin ang araw ng karera. Sinuot ni Jason ang sikat na maskara at naglakad sa gitna ng naghihiyawang mga tao bago sumakay sa kanyang kotse. Kasabay nito ay dumating ang isang bus na may lulan na ilang magagandang babae. Napili sila mula sa kulungan ng mga babae para magsilbing mga navigator para sa mga racer. Ang navigator ni Jason ay si Lily. Napakaganda niya, walang kinatatakutan, at alam ang lihim sa likod ng bagong nakamaskarang racer. Matapos sumara ang mga pinto ng kotse, hinubad ni Jason ang kanyang maskara. Si Lily ay nagulat nang makita ang lalaking nagtatago sa likod nito. Samantala, nagsimula ng i-broadcast ng live ang death race sa buong bansa. Ang pagbabalik ng nakamaskarang racer ay umakit ng milyon-milyong manonood, na bumasag sa lahat ng mga nakaraang record. Tuwang-tuwa si Grace dahil perpektong gumagana ang kanyang plano. Sa wakas, nagsimula na ang karera. Nang maging berde ang mga starting light, mabilis na humarurot ang lahat ng kotse mula sa linya. Sa unang lap, nakadisable ang mga armas kaya't umaasa lamang ang mga racer sa bilis at kasanayan sa pagmamaneho. Ilang mga kotse ang agad na nagsimulang bumangga sa sasakyan ni Jason. Sa kabutihang palad, kabisado ni Lily ang bawat kanto ng track. Sinabihan niya si Jason na magmaneho dumaan sa isang nakaharang na shortcut. Ang mapanganib na hakbang na ito ay nagbigay daan sa kanya na malagpasan ng ilang mga racer ng sabay-sabay. Ngunit hindi pumayag si Victor na makatakas siya.
Minamaneho ni Victor ang isang heavily modified na Dodge Ram pickup truck. Ang sasakyan ay may mga matatalim na spike sa unahan, malalaking machine gun sa magkabilang gilid, at isang rocket launcher na nakakabit sa bubong. Mukha itong halimaw na nakasakay sa gulong. Direktang binangga ni Victor ang kotse ni Jason. Dahil hindi kayang pantayan ng atake, mabilis na tumakas si Jason papunta sa mas makitid na ruta. Sa utos ni Grace, na-activate ang mga weapon system ng karera. Ngayon, kailangang dumaan ng mga racer sa ibabaw ng mga espesyal na simbolo na nakapinta sa track. Ang pagdaan sa ibabaw ng simbolo ng espada ay nag-o-unlock ng mga armas. Ang simbolo ng kalasag naman ay nag-a-activate ng mga kagamitang pandepensa. Mayroon ding nakakamatay na simbolo ng bungo na maaaring agad na sumira sa isang sasakyan. Kaka-eliminate lang ni Ghost sa isa pang racer kaya naging masyado siyang kumpiyansa. Ilang sandali lang, hindi sinasadyang hamarang siya sa daanan ni Victor. Sa galit, nalock ni Victor ang kanyang target kay Ghost. Nang ma-activate ni Victor ang kanyang mga armas, nagpaulan siya ng napakaraming bala. Mabilis namang dumaan si Ghost sa ibabaw ng simbolo ng kalasag. Malapot na lang isang nagsimulang tumulo mula sa likuran ng kanyang kotse. Nawalan ng kontrol si Victor at dumulas ang kanyang truck sa buong track. Sa susunod na lap, kumpiyansang tinarget ni Ghost si Leo. Gayunpaman, may nakakamatay na sorpresang inihanda si Leo. Naglabas siya ng hanay ng mga matatalim na bakal na spike sa likod ng kanyang kotse. Agad na nawasak ang mga gulong ni Ghost. Isang mabilis na kotse mula sa likuran ang bumangga sa kanya. Tumilapon at umikot sa ere ng ilang beses ang kanyang sasakyan. Hindi lang doon tumigil si Leo. Hinintay niya ang tamang pagkakataon at nagpaputok ng missile. Sumabog ng pira-piraso ang kotse ni Ghost. Kahit nakaligtas si Ghost at gumapang palabas sa mga wasak na bahagi ng sasakyan, malubha naman siyang nasugatan. Ang nakakapanindig balahibong pagbangga ay nagpataas ng matindi sa ratings sa telebisyon. Nang makita ang pagtaas ng mga numero, ngumiti si Grace ng may kasiyahan. Nagpatuloy ang karera. Sa wakas ay na-unlock ni Jason ang kanyang mga armas, ngunit ayaw gumana ng kanyang mga machine gun. Walang pag-aalinlangang kalahating lumabas si Lily sa umaandar na kotse at paulit-ulit na hinampes ang nag-jam na armas. Kasabay nito, lumabas ang isang babaeng navigator mula sa katabing kotse at pinaputokan sila. Mabilis na nagtago si Jason sa likod ng isa pang sasakyan para proteksyonan ang sarili. Biglang sumali si Victor sa atake at nagpakawalan ng panibagong walang tigil na pagpapaulan ng bala. Sa tamang oras, naayos ni Lily ang machine gun at ligtas na nakapasok pabalik sa loob. Nagpalitan sina Jason at Lily ng kumpiyansang ngiti. Napagtanto ni Jason na mas matapang pa pala si Lily kaysa sa una nitong ipinakita. Para maprotektahan ang kanilang sarili mula sa malakas na kanya ni Victor, inactivate ni Jason ang defense system, ngunit walang nangyari. Tuluyang hindi sumagot ang mga kagamitang pandepensa. Naging malinaw na may nagsabotahe sa kotse. Napansin ng ibang racer ang kahinaan ni Jason. Itinabi nila si Victor at pinalibutan si Jason, determinado silang i-eliminate siya. Halos tuluyang nawasak ang likurang bahagi ng kotse ni Jason. Biglang sinabi ni Jason kay Lily, "Umupo ka sa kandanggan ko." Sa isang maikling saglit, mali ang pagkakaintindi ni Lily sa kanyang sinabi. Akala niya ay nagbibiro ito sa maling oras, ngunit may ibang-ibang plano si Jason sa isip niya. Simpleng inihagis lang ni Jason ang petrol bomb na nakakabit sa kanyang kotse papunta sa kalaban. Nawasak ng pagsabog ang sasakyan ng kalaban, at matalinong nai-eliminate ito ni Jason. Tuwang-tuwa si Grace sa ipinakita ni Jason. Pagkatapos nito, bumilis ang takbo ni Jason at sinimulang habulin ng isa pang kotse. Ang nasa manibela ay si Rex, ang leader ng Brotherhood Gang. Gumawa si Rex ng isang signal ng kamay na agad nagpaalala kay Jason sa misteryosong pumatay na nakita niya noon. Sa isang maikling saglit, nawala sa focus si Jason. Sinasamantala ang kawalan ng focus, binangga ni Victor ang kotse ni Jason nang may napakalakas na puwersa. Dahil sa impact, natanggal si Jason sa karera. Bilang resulta, natapos siya sa ika-6 na pwesto. Matapos ang karera, bumalik si Jason sa pagawaan. Maingat na ininspeksyon ni Coach ang nasirang kotse. Nadiskubre niya na ang defensive fuel tank ay puno pa. Kaya napaisip ang lahat kung bakit pamalya ang defense system habang nasa karera. Habang ang iba ay nalilito, sinimulang pagtagpi-tagpiin ni Jason ang mga detalye. Nakumbinsi siya na si Grace ang nasa likod ng lahat. Naniniwala si Jason na si Grace ang nag-frame sa kanya sa pagpatay sa kanyang asawa para mapilitan siyang sumali sa death race. Nang imbitahan siya ni Grace na sumali sa susunod na karera, agad na tumanggi si Jason. Gayunpaman, nakapaghanda na si Grace ng ibang paraan para makontrol siya. Inilapag niya ang litrato ng anak na babae ni Jason sa kanyang harapan.
Ampun na ang kanyang anak, at si Grace lang ang tanging nakakaalam kung nasaan ito. Binalot ng matinding galit si Jason, ngunit para maprotektahan ang kanyang anak, napilitan siyang tanggapin ang mga kondisyon ni Grace. Napagtanto niya na ang pagtakas sa kulungan at muling makapiling ang kanyang anak ang tanging layunin na lamang niya ngayon. Kasabay nito, sumumpa siyang ibubunyag ang mga taong responsable sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kinagabihan, habang tulog ang buong kulungan, palihim na pumasok si Jason sa pagawaan ng Brotherhood Gang. Ngunit naghihintay na sa kanya si Rex at ang mga tauhan nito. Ilang kalbong miyembro ng gang na armado ng mga pamalo ang pumalibot kay Jason. Sinimulan nila siyang bugbugin ng walang awa. Sumali si Rex sa pag-atake, determinado siyang maghayganti dahil sa away nila sa cafeteria. Hinampes niya si Jason ng isang malakas na electric baton. Dahil dehado sa bilang at nakagapos, walang pagkakataon si Jason na lumaban. Nagbitaw pa si Rex ng isang malakas na sipa na muntik nang magpawala sa malay ni Jason. Akma na sanang ibibigay ni Rex ang huling tira, nang bigla siyang mapasigaw sa sakit. Inatake si Rex mula sa likuran ng isa sa mga ka-teammate ni Jason. Sa galit, ibinaling ni Rex ang kanyang atensyon sa bagong dating. Agad na sinamantala ni Jason ang pagkakataon. Dumampot siya ng isang mabigat na bakal mula sa lupa at inihampas ito sa binti ng isang gwardya. Habang nakatuon sa iba ang atensyon ng mga kalaban, pinalaya ni Jason ang kanyang sarili. Kumuha siya ng fire extinguisher at pinatomba ang isang siga sa lupa gamit ang isang malakas na hampas. Nag-alangan ang mga natitirang miyembro ng gang nang makita nilang lumaban ng ganoon katindi si Jason. Inihampas ni Jason ang isa pang siga sa pader at nagbitaw ng napakalakas na suntok kaya naligo sa sariling dugo ang mukha nito. Nagpatuloy siya sa pag-atake nang hindi binibigyan ng pagkakataong makabawi ang kanyang kalaban. Isang malakas na sidekick ang nagpatalsik sa isa pang siga patawid sa pagawaan. Sobrang natakot ang mga natitirang miyembro ng gang. Mukhang hindi na talaga mapipigilan si Jason. Kinuha niya ang isang mabigat na toolbox at buong lakas na inihampas ito sa likod ng isa pang siga. Bumagsak ang lalaki sa matinding sakit. Ayaw pa ring tumigil ni Jason. Hinawakan niya ang siga sa vest nito, binuhat sa ere, at inihagis sa malapit na metal rack. Pagkatapos ay kinalagkad niya ito pabalik sa sahig, handa nang tapusin ang laban. Sa sobrang takot, tuluyan nang bumigay ang siga at ibinunyag ang katotohanan. Inamin niya na si Grace ang nagutos ng lahat. Sa wakas ay nakumpirma ang mga hinala ni Jason. Akma na sanang magpapatuloy si Jason, nang palihim siyang nilapitan ng isang gwardya sa likuran. Pinutukan siya ng gwardya ng stun gun, na nagpawala sa malay ni Jason. Kalaunan, itinapon pabalik si Jason sa kanyang selda para maghanda sa susunod na death race. Hindi nagtagal, dumating na muli ang araw ng karera. Pagka-berde ng mga ilaw, mabilis na humarurot ang lahat ng racer. Nakakagulat na nanatiling walang galaw ang kotse ni Jason. Nagsimula lang siyang magmaneho ng mabagal matapos makalayo ang ibang mga racer. Nanood si coach mula sa malayo, hindi niya maintindihan ang kakaibang estratehiya ni Jason. Sa katunayan, may ibang plano si Jason. Nagmaneho siya papasok sa isang inabandonang pabrika habang nakaupo pa rin si Lily sa tabi niya. Pagkatapos ay hinawakan niya ang lever ng ejector seat ni Lily at pinagbantaang i-activate ito maliban na lang kung sasabihin nito ang katotohanan. Pilit niyang inaalam kung bakit pamalya ang defense system ng kanyang kotse noong nakaraang karera. Noong una, ayaw sumagot ni Lily, ngunit nang mapagtanto niyang seryoso si Jason, tuluyan din itong umamin. Inamin niya na sinabutahin niya ang kotse dahil sa utos ni Grace. Gusto ni Grace na matalo si Jason sa karera para manatili siya sa kulungan at patuloy na makipagkarera para sa kanya habang buhay. Matapos marinig ang katotohanan, isinagad ni Jason ang tapak sa accelerator. Inactivate niya ang nitrous boost. Mabilis na sumibad ang kotse sa napakatinding bilis at naabutan ng mga racer sa loob lang ng ilang sandali. Tumingin si Jason kay Grace na nanunood mula sa itaas at tahimik na nangakong pagbabayaran siya. Pagkatapos ay binangga niya ang sasakyan ni Victor ng isang malakas na tira. Bago pa makapag-react si Victor, umikot na palabas sa track ang kanyang truck. Gayunpaman, hindi interesado si Jason na tapusin si Victor. Ang totoong target niya ay si Rex, ang lalaking pinaniniwalaan niyang may kinalaman sa pagpatay sa kanyang asawa. Nilapitan ni Jason ang distansya sa pagitan ng kanilang mga kotse. Paulit-ulit na nagbanggaan ang dalawang sasakyan, na nagpaulan ng mga sparks sa buong track. Sumigaw si Lily para binalaan si Jason na i-activate ang defensive shield ng kotse. Hindi pinansin ang babala ni Lily, inabot ni Jason ang weapon button, determinado siyang maghayganti. Kasabay nito, in-unlock ni Rex ang kanyang mga armas at pinaputukan si Jason.
Sa halip na lumayo, may ginawang lubos na hindi inaasahan si Jason. Inatras niya ang kanyang kotse at nagpaputok ng malakas na laser cannon kay Rex. Habang paatras na nagmamaneho si Jason, nagpalitan ng mabibigat na putok ang dalawang sasakyan. Ilang sandali lang, inactivate ni Jason ang isang defense button. Mabilis niyang inikat ang kotse at naglabas ng makapal na usok. Tuluyang binalot ng itim na usok ang kotse ni Rex, dahilan para hindi niya makita ang track. Nabulag sa usok, nawalan ng kontrol si Rex at bumaligtad ang kanyang kotse. Nagminor si Jason at hinayaang makalampas sa kanya ang iba pang mga racer. Pagkagapang palabas ni Rex mula sa wasak na sasakyan, inatras ni Jason ang kanyang kotse at sinuot ang helmet ng nakamaskarang racer. Hindi pinakinggan ng pagtutol ni Lily, lumabas siya sa sasakyan at naglakad ng diretso kay Rex. Tinalo siya ni Jason at binali ang kanyang leeg gamit ang sariling mga kamay. Ang gawaing ito ay direktang paghamon kay Grace. Habang pinapanood ang lahat mula sa mga live camera, galit na galit si Grace. Gayunpaman, hindi niya pwedeng pigilan si Jason ng lantaran. Sa halip, nagdesisyon siyang mas gawing nakakamatay ang karera. Iniutos niya ang pagpapakawalan ng kanyang pinakamalakas na armas. Ilang sandali lang, pumasok sa truck ang isang dambuhalang monster truck na kilala bilang Dreadnought. Ang malaking sasakyan ay armado ng malalakas na kanyan at mga nakakamatay na missile. Nagsimulang magpaputok sa bawat direksyon ang mga kanyan sa bubong nito. Sumabog ang buong racetrack sa apoy habang niyanig ng mga pagsabog ang arena. Agad na nawasak ang ilang mga race car. Direktang sumugod ang monster truck kay Jason habang nagpapakawalan ng apoy mula sa magkabilang gilid. Aksidenteng bumangga si Leo sa gilid ng dambuhalang truck. Umusad ang matatalim na bakal na spike mula sa higanteng gulong ng truck at winasak ang kotse ni Leo. Nasawi ang babaeng navigator sa tabi ni Leo dahil sa matinding pagbangga. Isang mabigat na kadena na may malalaking kawit ang bumaril mula sa likuran ng monster truck at sumabit sa sasakyan ni Leo. Walang kalaban-labang nakaladkad si Leo habang pinupitpit ng truck ang kanyang kotse hanggang sa tuluyan itong masira. Hindi nagtagal, sina Jason at Victor na lang ang natira sa karera. Kinontak ni Jason ang kanyang teammate at hiniling na magparating ng mensahe kay Victor. Sinabihan niya si Victor na kailangan nilang magtulungan para sirain ang monster truck. Isinantabi ang kanilang hidwaan, pinlano ng dalawang racer ang kanilang atake. Pinosisyon nila ang kanilang mga kotse ng diretso sa harapan ng higanteng sasakyan. Pagkatapos ay pinanti nila ang kanilang bilis at dumaan sa ibabaw ng nakakamatay na pindutan na bungo sa eksaktong parehong oras. Ang pinagsamang atake ay sumira sa pinakamalakas na armas ni Grace. Nanalo si Jason sa karera. Nagdiwang ang buong kulungan habang naghihiyawan ng mga bilanggo para sa kanya. Samantala, nanunood si Grace na lubos ang pagkadismaya. Napagtanto niya na ang pagsali kay Jason sa death race ang pinakamalaking pagkakamali niya. Mabilis nang nawawala sa kanyang kontrol ang sitwasyon. Palihim na nangako si Grace na tatapusin si Jason sa huling karera. Tutal, ang tanging pakialam lang naman ng mga manonood ay ang nakamaskarang racer. Walang nakakaalam kung sino talaga ang nasa likod ng maskara. Bago ang huling karera, tinipon ni Grace ang lahat ng bilanggo para sa isang pagpupulong. Habang ang lahat ay malayo sa lugar, palihim na nagtanim ang kanyang mga tauhan ng malakas na bomba sa ilalim ng kotse ni Jason. Sa pagpupulong, inanunsyo ni Grace na ang mananalo sa huling karera ay makakamit ang buong kalayaan. Gayunpaman, hindi na naniniwala si Jason kahit sa isang salita niya. Alam niya na wala pang racer na nakalabas ng buhay sa kulungang ito. Pagkatapos ng pulong, palihim na ipinakita ni Coach kay Jason ang isang video recording. Nakuhanan sa video ang pagbangga na sumira sa kotse ni Ghost. Agad na naintindihan ni Jason ang nakatagong mensahe. Nasa video ang susi sa pagtakas mula sa kulungan. Nang gabi ring iyon, palihim na binisita ni Jason ang pagawaan ni Victor. Tahimik na naghanda ang dalawa para sa kanilang panghuling plano. Hindi nagtagal, nagsimula na ang huling death race. Tanging sina Jason at Victor na lang ang naiwan para lumaban upang mabuhay. Para siguruhing matatalo si Jason, nilagyan ng kotse ni Victor ng maraming rocket launcher na kayang sumira sa halos kahit anong depensa. Sumakay rin si Jason sa kanyang kotse. Muli siyang sinamahan ni Lily bilang navigator. Bago magsimula ang karera, ibinunyag ni Lily ang plano ni Grace na sirain ang kotse ni Jason gamit ang nakatagong bomba. Malinaw na pinili na ngayon ni Lily ang panig ni Jason. Pagkasimula ng karera, parehong humarurot ang mga kotse sa buong bilis. Lingid sa kaalaman ni Jason, palihim na ini-disable ng mga tiwaling gwardya ang kontrol ng kanyang mga armas. Kasabay nito, nanatiling gumagana ng buo ang mga armas ni Victor. Mabilis na nauwi ang karera sa dehadong habulan.
Kahit ang mga defensive system ni Jason ay ayaw gumana. Mukhang idinisenyo ang lahat para siguraduhin ang pagkatalo niya. Kumpiyansang nagpakawala si Victor nang walang tigil na ulan ng mga bala. Kakaunti na lang ang natitirang opsyon ni Jason. Pinakawalan niya ang mabigat na bakal na kalasag na nakakabit sa likuran ng kanyang kotse papunta sa track. Mabilis na nag-react si Victor at nakaiwas ng bahagya sa balakid. Patuloy si Jason sa pagmamaneho sa pinakamataas na bilis. Sa wakas, may nakita siyang gumaganang defense button sa unahan. Nang aabutin na niya ito, nagpaputok si Victor ng isang malakas na cannonball. Nawasak sa pagsabog ang pindutan bago pa ito ma-activate ni Jason. Agad na naglunsad si Victor ng ilang nakakamatay na missile. Bahagyang hindi tinamaan ang kotse ni Jason at bumangga sa pader sa unahan, na lumikha ng isang napakalaking pagsabog. Nang hindi nagmemenor, dumiretso si Jason sa naglalagablab na apoy. Winasak ng kanyang kotse ang pader ng kulungan sa buong bilis. Sumunod nang malapit sa likuran si Victor, hindi pumapayag na makatakas siya. Ang lahat ng ito ay maagang naplano. Palihim na nagtulungan sina Jason at Victor para batasin ang kulungan at tumakas. Humarurot ng buong bilis ang parehong kotse papunta sa tulay sa unahan. Galit na galit si Grace nang mapagtanto niyang lubusan siyang nalinlang. Agad niyang ipinapatay ang live broadcast. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga gwardya na hulihin ang tumatakas na mga racer. Biglang naalala ni Grace ang kanyang kahuli-hulihang backup na plano. Kinuha niya ang remote control na konektado sa nakatagong bomba sa ilalim ng kotse ni Jason. Dahil naniniwala siyang nandoon pa rin ang bomba, kumpiyansa niyang pinindot ang pindutan para pasabugin ang sasakyan. Gayunpaman, walang nangyari. Lingid sa kaalaman ni Grace, palihim nang pinalitan ni Coach ang totoong bomba ng isang peking bomba. Nag-apoy sa galit si Grace. Agad siyang nagutos ng isang helicopter para sumali sa pagtugis. Samantala, 12 ng sasakyan ng pulis ang humabol kina Jason at Victor sa mga kalsada. Nag-alala si Lily na wala na silang kawala, ngunit nanatiling lubos na kalmado si Jason. Sinabihan niya si Lily na hilahin ang lever sa harapan ng kotse. Bago iyon, palihim na naglagay si Jason ng malakas na petrol bomb bilang bahagi ng kanyang planong pagtakas. Nilinis ng pagsabog ang kalsada sa unahan, kaya nakalusot ang parehong kotse sa harang ng mga pulis. Matapos makarating sa ligtas na lugar, naghiwalay ng landas sina Jason at Victor. Nagsabihan sila ng good luck sa isa't isa bago naglaho sa magkaibang direksyon. Nang mapagtantong nakakatakas na ang mga ito, inutusan ni Grace ang bawat unit na hulihin si Jason, ngunit malayong maging madali ang paghuli sa kanya. Tiningnan ni Jason si Lily sa huling pagkakataon bago tumalon mula sa umaandar na kotse at naglaho. Ipinagpatuloy ni Lily ang pagmamaneho para iliga ang humahabol ng mga opisyal. Mula sa helicopter, hindi malinaw na makita ng mga pulis kung sino ang nasa loob ng sasakyan. Patuloy nilang hinabol ang kotse nang hindi napapansin na wala na si Jason. Kinalaunan, inihinto ni Lily ang kotse sa isang abandonadong lugar. Sinuot niya ang helmet ng nakamaskarang racer at umakyat sa bubong ng sasakyan. Ilang sandali lang, pinalibutan na siya ng mga pulis mula sa bawat direksyon. Naniwala sila na sa wakas ay nahuli na nila si Jason. Ang hindi nila alam, nakatakas na ang totoong sina Jason at Victor sa pamamagitan ng pagtatago sa dumadaang tren. Parehong nakahinga ng maluwag ang dalawang lalaki dahil sila ay nakaligtas. Ang tanging pagsisisi lang nila ay ang makatakas si Grace sa hustisya. Samantala, buong pagmamalaking naniwala si Grace na nanalo siya. Habang ipinagdiriwang ang kanyang tagumpay, iniabot sa kanya ng isang gwardya ang isang gift box. Nakangiti ng may kasiyahan, binuksan niya ito nang walang pag-aalinlangan. Pagtingin niya sa loob, tuluyang nagbago ang kanyang ekspresyon. Nakatago sa loob ng kahon ang isang bomba. Ito ay ang huling sorpresang inihanda ni Coach. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatira na sina Jason at Victor sa Mexico. Magkasama silang nagbukas ng isang car repair shop na dalubhasa sa paggawa ng matutulan na racing vehicle. Isang araw, pumasok sa garahe ang isang magandang sports car. Isang magandang babae ang lumabas. Ito ay si Lily. Mahigpit niyang niyakap si Jason pagkakita niya rito muli. Ilang saglit lang, dinala ni Jason ang kanyang maliit na anak na babae para makilala siya. At dito, tuluyan nang nagtapos ang kwento.